May balita tayo ngayon mula po sa international, no? Ang Amerika daw po ay nag-deploy ng sobrang daming mga sundalo. Libo-libong mga sundalo daw po ito. Mga sangkay papunta po sa Europe. Ngayon anong mayroon? May digmaan na naman ba? May lulusubin na naman ng Amerika? Kagaya ng ginawa nila sa Iran? Pag-usapan po natin ito mga sangkay. Anyway, bago tayo magpatuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, so ito po yung nangyayari ngayon mga sangkay. Ang Russia nga po ay nagbabala, no? Nagbabala po sa Amerika dahil po sa deployment ng nasabing mga sundalo ng Amerika na napakarami, libo-libo daw po ito, nasa 5,000 na mga tropang militar papunta sa Poland. Okay, so tingnan po natin. Breaking news coming in from Moscow. Washington's decision to send 5,000 additional troops to Poland is triggering fresh alarm in Moscow, with Russia warning that Europe may be edging towards a dangerous new phase of confrontation. Russian Foreign Ministry spokesperson Maria Zakharova said the deployment risks a qualitative escalation in tensions between Russia and the West. Parang no? Parang wala nang katapusan itong mga digmaan na to mga sangkay ngayon. Kasi nga po, itong Amerika parang lahat po pinapasukan po mga sangkay. Pati po yung problema dun sa Europe, akala ko nga mga sangkay, tapos na sila, ayaw na nila sa NATO. Pero ewan ko, ano na naman tong ginawa ni President Donald Trump. Decision to send 5,000 additional troops to Poland is triggering fresh alarm in Moscow, with Russia warning that Europe may be edging towards a dangerous new phase of confrontation. Russian Foreign Ministry spokeswoman Maria Zakharova says the deployment risks a qualitative escalation in tensions between Russia and the West. She warns Moscow will be forced to respond with retaliatory measures if NATO's military footprint continues to expand closer to Russian borders. Grabe. Yung Russia pa naman mga sangkay, mainit ngayon tungkol dyan. Kasi nga po, ang iniingatan ng Russia, yung malapitan yung kanilang border. So kapag ka lumapit daw po ito sa kanila, no choice sila, kundi bakbakan na rin. So kapag nangyari ito, baka lumalang sitwasyon. Pero, ayon naman po mga sangkay ayon naman po kay Donald Trump, maayos naman daw yung relasyon nila. Nag-uusap naman daw po sila ni Putin. Pero mga sangkay, ewan ko itong galaw na to, mukhang pwedeng magdulot ito na mas malaki pang problema sa Europe. Yung Russia, isa lang ang niyan, mga sangkay. Pandinig niyan. Kapag ka nilapitan yung border nila, yayariin na nila. Yun ang nangyari sa Ukraine. Kasi, nung nagpupumilit ang Ukraine na sumali po sa NATO, sinasaway na sila ng Russia na huwag niyong gagawin yan kasi delikado yan. Magdudulot yan ng malaking problema kasi nga, ang pinakadaan na malapit papuntang Russia ay doon po sa Ukraine. So, ayaw puno ng Russia. Ngayon, eto naman po mga sangkay, yung Poland. This would not only inevitably necessitate the forced adoption of military technical measures necessary to ensure the security of the Russian Federation, but would also result in a significant escalation of tensions throughout Europe, Yan na naman mga sangkay, panibago na naman pong escalation ito. especially given the increasingly provocative stance of the United States European satellites toward the Russian Federation. в отношении Российской Федерации. The announcement comes directly from United States President Donald Trump, who says his close ties with Poland's newly elected conservative nationalist president, Karol Nawrocki, influenced the move. Posting on Truth Social, Trump presents the deployment as a sign of Washington's commitment to Poland's security at a time of rising uncertainty across Europe. The decision surprises many observers because the White House has spent months reviewing America's troop presence in Europe, with expectations growing that Washington could reduce its military role and pressure
Grabe yung US, no? Kahit saan na lamang po talaga mga sangkay, nandun sila. Kahit sa Pilipinas, meron din po silang, hindi naman military base, pero may EDCA sites po sila sa Pilipinas, di ba? So, tingnan nga po natin yung mapa ng Poland at Russia para makita natin. Kasi ito yung kinakatakot ni Putin. Ito. Asan dito yung ito. Okay. Ito, mga sangkay. Tingnan natin para mag-gets po natin kung ano itong nangyayari sa kanila. Ayan, kaya nga lang hindi malalakihan eh. Okay, dito na lang. Ayan, ito po yung Russia. Ito yung Poland. So, malapit po talaga. Kumbaga, pag lumapit ang mga sundalo ng Poland papunta po sa malapit sa border ng Russia, talagang magkakagulo yan, mga sangkay. Baka mangyari niyan, yung nangyari po sa di ba? Nangyari po sa Ukraine, ganun din po, mga sangkay. Up to now, from 2022 hanggang ngayon, nagbabakbakan pa rin. Halos hindi na po matapos itong mga digmaan. NATO allies to shoulder more of the continent's Yan po yung mga US forces doon sa Poland. defense burden. EU Foreign Policy Chief Kaja Kallas has warned member states against falling into a Russian trap in future negotiations on Ukraine as the bloc's foreign ministers meet in Cyprus. One thing is very clear. Europe will never be a neutral mediator between Russia and Ukraine because we are on Ukraine's side and we are defending our own core security interests. So talagang nasa side daw yung Europe sa Ukraine. Reacting to this, Russia's presidential envoy on foreign investment and economic cooperation, Kirill Dmitriev, has slammed the Well, tingnan natin mga sangkay kasi itong Amerika masyado po talagang ngayon. Kahit bumabagsak po yung ratings ni Donald Trump, talagang ayaw tumigil eh. Ito mo sa Iran, mga sangkay. Pero ngayon yung Iran, medyo kumakalma daw. Pero sa kabila po ng peace agreement, nagkaroon na naman po ng bakbakan yung US forces at Iranian forces. fueling speculation about divisions inside the administration about America's future military commitments overseas. Now, with thousands of additional U.S. troops heading eastwards, fears of a deeper standoff between NATO and Russia are intensifying once again. Okay, so ayan, mga sangkay, natatakot ngayon yung marami na baka na naman sumiklab na naman daw po yung digmaan dun sa Europe kasi NATO to mainit po si Putin sa NATO. No? Ngayon na nag-deploy si Donald Trump ng mga sundalo, baka kailangan nila mag-usap na naman dalawa kasi kapag hindi magkasundo itong dalawang matataas na opisyal at mag-away, tapos parehas may mga kaltok, gera to, sigurado. Well, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Huwag niyo pong kalimutan i-subscribe yung ating YouTube channel. God bless everyone.